Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kagubatan, nakatira ang isang kakaibang pamilya, ang pamilya ng mga manananggal at aswang. Si Aling Lila, ang ilaw ng tahanan, ay isang manananggal. Tuwing kabilugan ng buwan, nagiging kalahati siya ng kanyang sarili at lumilipad upang maghanap ng pagkain. Ang kanyang asawa naman, si Mang Berto, ay isang aswang na bihasa sa panggagaya ng anyo ng tao upang hindi siya mahalata ng mga tao sa baryo. Mayroon silang tatlong anak, si Luningning, si Tasyo, at si Ningning. Si Luningning, ang panganay, ay isa ng ganap na manananggal tulad ng kanyang ina. Si Tasyo, ang pangalawa, ay nagmana ng kakayahan ng kanyang ama bilang aswang. Samantalang si Ningning, ang bunso, ay hindi pa tiyak kung anong kakayahan ang lilitaw sa kanya. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, ang pamilya ay nabubuhay ng payapa sa kanilang kubo sa gilid ng kagubatan. Ngunit ang kanilang lihim ay palaging nanganganib na mabunyag. Isang araw, nagkaroon ng malaking pista sa baryo. Ang buong pamilya ay pumunta, ngunit mahigpit na bili ni Aling Lila na huwag silang gagamit ng kanilang kapangyarihan. Habang nasa pista, hindi napigilan ni Tasyo ang kanyang sarili nang makita niya ang isang inihaw na baboy na iniatang sa mesa. Sa sobrang gutom, ginamit niya ang kanyang kakaibang lakas upang kunin ito nang hindi napapansin. Ngunit may isang bata na nakakita sa ginawa niya at nagsumbong sa mga matatanda. Ano iyon? Ang bilis ng kilos ng batang iyon. Parang hindi tao, sigaw ng isang matandang babae. Biglang nagkagulo ang mga tao sa pista. Naging abala si Aling Lila sa pagpapakalma sa mga tao. Ngunit sa sobrang tensyon, hindi niya napansin na unti-unting lumalabas ang kanyang mga pakpak. Si Mang Berto naman ay biglang nag-iba ang kulay ng kanyang balat. Nang makita ng mga tao ang tunay nilang anyo, nagtakbuhan ang lahat, dala ang takot at galit. Ang pamilya ay napilitang tumakas at bumalik sa kanilang kubo. Mula ngayon, hindi na tayo maaaring magpakita sa baryo, sabi ni Aling Lila sa kanyang mga anak. Bagamat nalungkot ang pamilya, napagtanto nila na ang mahalaga ay magkasama sila at protektahan ang isa't isa, kahit na sila'y kakaiba. Sa kanilang puso, sila pa rin ay isang pamilya, magkakaibang nilalang na nagmamahalan.